Dryer mo muna. Tapos na ata yun eh. So, hello. Ang gandang panahon namin ngayon. No? Lusaw na yung dito lang. Lusaw na dito yung snow. Pero, ayun, ang sa paligid natin, medyo foggy yung aming salamin ah. Ayan. Mas clear. So, medyo malamig din. Pero, syempre, dito tayo sa loob. Kasi, ay, sumabit yung braso ko dito sa doorknob. Pasok tayo kasi, ha? Ayun, i-dryer mo na. Kasi gagawa tayo ng tinapay, pang merienda. Dapat ano to eh, ham and cheese roll. Kaso lang, dahil wala akong ham na nabili kahapon, try natin yung spam. Kasi, parang same lang naman eh. So, meron tayong flour, 1/3 cup na oil. So, yung cheese mamaya, ikisa-slice ko na lang. Ang sugar mamaya, ilagay natin is 1/4. Tsaka, asin. Lagay ko muna yung asin. Tsaka yung ating yeast. Ito po yung ating warm milk. Tapos, lagyan natin to ng sugar. Bago natin ilagay yung yeast. Ayan. 1 tablespoon lang na sugar yung ilagay natin. Later. Ano yan? Ayo. Ayan. Tapos lagay na rin po natin yung 2 teaspoon ng yeast. Itabi mo tubig kasi hindi ito sa akin. Sa'yo ito eh. Alright, this is my money. No, sa'yo. Mine. Yan. Pagka-mix natin, lagyan lang natin ng plastic wrap para mag-bloom siya. Siguro mga 7 to 10 minutes. Mag-bloom na yan. So, set aside muna natin to habang nagpapabloom tayo, lagay na tayo ng flour dito sa ating mixing bowl. So, eto nasukat ko na yung flour ko. 4 cups to eh. So, okay na siya. Lipat ko na lang dito. 4 cups ng flour. And then, yung ating sugar, add natin 1/4. Tsaka 1 tablespoon na sugar. Yung ating salt. Lagay din tayo ng asin. 1 teaspoon. Yan, 1 teaspoon na asin. One egg. Yan o, 1 egg. At antayin na lang natin to, malapit na siyang mag-bloom. Ayan, imimix din natin yan dito. Kunin natin yung ating mahiwagang chopping board. Kasi dyan ko, ano yan eh, hinihiwa yung dough. So, dahil pwede na tong ating yeast, ayan o. Yan, nag-bloom na siya. I-mix lang natin tong, ano muna, ilagay natin unang ingredients. And then, add na natin tong yeast sa
ating flour at iba pang mga ingredients. Ayan, buhos lang natin. Tapos add natin yung oil bago natin i-mix dyan sa ating stand mixer. Yan lang. Hindi ko pa pala nailagay yung ating hook. So, ayan. Mix muna natin hanggang sa maging pino yung ating dough. Pwede natin tanggalin. So, dito lang natin siya papaalsahin sa yung ginamit ko kanina ito na container. Pakalat lang natin yung oil, tapos lipat natin dito yung ating dough. Scrape lang natin siya kasi medyo matikit. So, ayan. Bilugin lang natin siya para ilagay na natin dyan sa bowl at paalsahin. Okay na yan. Pag bagong try mo lang kasi mag-bake, parang feeling mo, ang messy-messy nung kamay mo pagka yung ang dami nakadikit ng dough. Talang natin siya ng plastic wrap para hindi siya mag-dry. Tabi na natin siya sa warm place para umalsa. Siguro depende sa temperature sa inyo dyan. Usually, mga 1 hour up to 1.5 hours yung pag-alsa nito. Slice muna tayo ng palaman ng ating tinapay. Slice natin itong spam. Ayaw. Ano ba? So, ganyan yung slice. Manipis lang. Ginagamit ko. So, yan. So, bale, 14 pieces din tong spam natin. Set aside muna natin kasi nagpapatubo pa tayo ng dough. Tagal umalsa kasi malamig ngayon yung panahon, diba? Ayun, magchichikan na muna tayo habang waiting. So, ayun, nung isang araw, nakausap ko yung kaklase ko sa Alberta.
Tapos, syempre, kwento-kwento about sa buhay-buhay dito sa Canada, kamustahan. Hanggang sa, nagkwento siya sa akin about sa kaibigan niya na kakapunta lang din dito. Parang, ewan ko, mga ilang buwan pa lang. Tapos sabi niya, naligwak daw ng employer. Kasi, yung kaibigan niya, babae yun. Tapos, ang naging trabaho dito sa warehouse. So, dito kasi, hindi naman, walang pinipili kung mapababae or lalaki pagdating sa trabaho, kahit na sabihin mo sa warehouse pa, no? So, ayun, ang reason bakit hindi siya nakatuloy ng trabaho, na natanggal nga siya, dahil sa hindi niya na-meet yung performance na hinihingi ni employer. So, nakakapanghinayang kasi, syempre, yung pangarap ng kaibigan niya na pagka na-PR siya, madala niya dito yung asawa tsaka anak. So, ayun, medyo malaking problema kasi paano pa niya madadala dito dahil wala na nga siyang trabaho, tanggal na siya. At ang isa pa, inutang pa daw yung part ng mga ginastos niya. So, grabe, no? Pagka ganong sitwasyon na yung may experience mo, parang ang hirap lusutan. Lalo ngayon, sa dami ng mga aplikante ngayon dito, talagang pahirapan yung paghanap din ng trabaho. Pero, ang ginawa ng kaibigan daw niya, hindi siya umuwi. So, sa ngayon, dahil siguro valid pa naman yung ano niya, yung work permit niya, or hindi ko lang alam, basta ang sabi naghahanap daw ng employer para magbigay sa kanya ng lamia para makatrabaho siya. Total, nandito pa naman siya sa Canada. So, lahat ng effort, ini-exert niya para hindi siya makauwi. So, sana makahanap siya ng trabaho. Lalo na, ang hirap, no? Yung tipong inutang mo pa yung mga ginastos mo para lang makapunta dito. Tapos, asang-asa yung pamilya mo na ilang buwan na lang, yun, mararegular ka. Tapos, mga isang taon kalahati, pwede ka nang maging PR, madadala mo na sila dito. Alam mo yung mga ganong pangarap na bigla na lang naglaho dahil sa ganong sitwasyon na hindi mo na ibigay kung ano yung gusto ng employer. So, medyo mahigpit yung kanyang sitwasyon ngayon. At hindi ko lang alam kung ano na yung status kasi ng mga isang araw pa kami nag-usap ng kaklase ko nun eh. So, ayun. Hindi lahat ng mga nagpupuntahan dito nakukuha yung gusto, yung goal mo na ma-PR ka, madala mo dito yung pamilya. So, sana yun. Isa yun sa mga dapat pag-isipan ng mga may balak pumunta dito, tsaka yung mga nakapagsimula na mag-apply na dapat talaga buo yung loob mo. Tapos, kailangan kakayanin mo talaga na ma-meet mo yung requirements ni employer. Kasi hindi lang yung dahil nakapagpasa ka na ng mga ng mga requirements mo na like yung mga papeles, ganto ganyan. Pagdating dito, may mga company kasi na nagbabase sila sa performance mo para maging regular ka. Tapos, syempre, ang kasunod nun is depende kung ipaprocess nila yung papel mo para maging permanent resident ka, yung mga ganon. So, yun, sana si kabayan makahanap ng bagong employer, makapagtrabaho para yun, mabigyan niya ng panibagong pag-asa yung pamilya niya. Kasi for sure, pagka ganun yung balitaan mo, 'di ba? Talagang alam mo yung pangarap mo parang biglang naglaho, isang iglap lang kasi ganun yung ibabalita sa iyo, 'di ba? Kaya medyo mahirap yung ganong sitwasyon. Syempre, pag mag-stay ka dito, expenses mo, buti kung yung makahanap ka ng, yung iba kasi ginagawa ng paraan like, nagka-cash job sila, yung mga, like, mga cleaning, ganyan.
Pero alam natin na bawal yun, no? Pero yung iba talagang humahanap ng paraan para lang magstay sila dito, para makahanap talaga ng employer. So, yun, kanya-kanyang diskarte kung paano siguro lagpasan yung mga ganong klaseng problema na dumadating. Yung napag-usapan nga namin ng kaklase ko, sabi niya, oo, ang dami ngayong mga Pinoy, yung mga nagpupuntahan dito. Sabi niya. Pero, syempre, alam natin na hindi lang talaga Pinoy yung nandito. So, medyo, pahirapan daw yung paghanap ng work, lalo yung mga naka-tourist visa lang. Yung sa kaibigan niya, hard sila sa Pinas ng employer na nandito sa Canada. So, hindi mo pala masabi kahit hard ka doon, kailangan mo pa rin i-meet kung ano yung requirements talaga nila dito. So, sana makahanap si kabayan ng employer. Sana. Maka-update ulit doon sunod na araw kasi busy din yung kaklase ko na yun eh. So, masan na yung dough ko? Sa lamig ng panahon, matagal talaga magpaalsa ng dough eh. Balikan ko muna. Balikin. Yan, kailangan ko pala ng gantong mat. Kasi medyo maliit yung aking cutting board. So, ayan na yung ating dough. Umalsa na siya. Lagyan mo na to ng konting harina para hindi dumikit. Tapos ito, i-punch natin para maalis yung kanyang gas. So, chinek ko pala sa internet yung about dun sa status ni kabayan kung halimbawa terminate na siya sa work tapos hindi siya agad-agad uuwi kung pwede ba siya maghanap ng employer for the meantime. Pwede pala yun. Ang magiging status niya, sabi dun sa Google, implied status, parang ganun. So, yun. Siguro, allowed pa siyang magstay dito sa Canada for a certain period of time. Tsaka, yun, sana makahanap na siya ng bagong employer, no? Kasi, sayang naman, nandito na siya eh. So, pwede pala yung ganun, no? Hindi ko nga alam. Nakakatuwa minsan yung may mga ganyang issue, ganyang mapagkwentuhan. Maano ka rin pala. Parang, alam mo yung may matutunan ka. Kasi, about sa mga pagpunta dito, minsan, pag hindi ka talaga magtanong-tanong, wala ka rin talaga matutunan. So, yung mga ganyan, kahit papano, may natutunan ako na pwede pala yon kahit na terminated ka, pwede ka palang maghanap habang nandito ka pa. Pwede ka maghanap ng employer. So, kabayan, sana makahanap ka. Balikan ko yung kaklase ko sa sunod na araw. Ayan. Inaano ko muna. Pina-flat ko muna yung aking dough. Ang cute. Kasi ang gagawin ko, para siyang, isa-slice natin siyang ganyan. Tapos, iro-roll natin yung ating palaman na cheese, tsaka yung spam. So, dapat bilog ito. Sana nga mabilog ko kasi parang ewan ko. Nag-aayos na yung labahin natin. Lalaba kasi ako eh. Beng. Kamusta na yung ating nilalabahan, te? Pantayin lang natin yung ating dough na para even siya. Para pag ni-roll natin yung palaman mamaya, pare-parehas yung size. So, ayan, gamit ko yung pizza slicer. Gitna natin kasi hindi pumantay. Ayan o. Hoy, ay, galing.
Yan. Ang cute. Pampabingi yung tingin ko kasi. Yan. Buti na lang gumamit ako ng matte. So, ang galing. Kakatuwa pala yung gantong cutter, no? Kasi yung isa kong cutter, ano yun eh, galing Dalarama lang. Para siyang may cover dito. Mas maganda yung gantong open lang. Eh, parang hindi pantay yung pagkabilog ng aking dough. Parang may malalaki. Ito naman, sobrang lapad. Yan. Pair ng spam tsaka cheese. Sana masarap, no? First time. Uy. Tingin ko lulobo pa to. Natunog. Kakatuwa pala yung gantong tinapay. Tuwang-tuwa. For sure, malalaki to. Yan. I-cut nyo lang yung dulo kasi minsan dikit-dikit pa rin pala siya. Sana magustuhan yung bago nating recipe. Nakita ko lang to sa Facebook. Siyempre, ang lola nyo. Gaya-gaya. Gaya-gaya. Siyempre, para makatikim tayo ng ibang klaseng tinapay, di ba? Hindi lang puro pandesal, hindi lang puro Spanish bread. At siyempre, kung success to, sa sunod, ito na naman yung i-alok ko. Ito naman yung i-alok natin, ibebenta natin. Ayan. Beng, hindi ka pa tapos sa humming mo, Beng. Kinakarir ni Denise yung pagpapractice ng kanyang clarinet. Gusto niya daw kasi makuha yung pinakamataas na grade. Siyempre, Beng, no? Ay, oo, may ano yan, may price yan, pagka ganyan. Diba kayo po pagka ano, pagka yung anak nyo ay nakakuha ng mataas na grade, like, isa kay Denise kasi pagka, nung last year, ano eh, EX yung nakuha niya. So, yun yung pinakamataas na grade sa solo performance nila sa, ano nila, sa banda nila. Pero wala kang hiningi nung time na yun, Beng, no? Sa ngayon, ha? Ay, meron ba? Nalimutan ko. Ay, meron ba? Nalimutan ko eh. So, yun. Kumbaga parang motivation na lang yun para sa bata, diba? Na bigyan mo siya ng reward kung makakuha siya ng mataas na, ano, na grade. Pero yun lang naman. Hindi naman yun every time na, ano, meron. Na may binibigay talaga na kailangan mo siya i-bribe para maano niya, diba? Yung mga ganun lang, yung para mga
special na ano lang, performance, ganyan. Eh, yung banda naman, ano lang yan eh. Parang saglitan lang yan na gagawin nila sa school. So, malapit na tayo. Matapos, ayan. Ay, parang ilang piraso lang pala ito, be. So, ganyan po siya, oh. Nakatakip yung parchment ko. So, ganyan. Lalagyan ko to ng egg wash mamaya. Pero, bago yan, paalsahin natin ulit bago natin lagyan egg wash. Tsaka, ibibake. Lagi yung dough para hindi siya mag-dry. Yung iba, gamit tela. Pero ako, itong plastic wrap. Wait na lang natin na dumoble siya bago natin lagyan ng egg wash tsaka i-bake. So, ito na yung ating tinapay. Ayan, umalis na siya. Dandahan. Ayan. Ayan. So, lalagyan natin siya ng egg wash para gumanda yung kulay niya mamaya pagkaluto. So, okay na. Nalagyan na natin lahat ng egg wash. Preheat na lang natin yung oven sa 350 degrees Fahrenheit. Tapos, bake natin siya ng mga 12 minutes. Okay. Check na natin yung ating tinapay. Wow! Ganda ng pagka-bake. Yan, meron pa akong banana bread na sinabay. Yun, oh. So, ito po yung ating spam and cheese roll. Perfect yung pagka-bake. Ganda, no? Lipat natin. Yun, mabango daw sabi ni Denise. Mabango nga siya. May pandesal. Pandesal na may palaman. Iba. So, ito na po yung ating spam and cheese roll. Medyo mainit. So, ayan. Charan! Ayan, o. Bang. Amoy spam. Ayan, nag-melt yung cheese. Tsaka yung spam, nandyan. Hindi natin pwedeng hatiin kasi mahihiwala yung palaman. So, tingnan na lang natin. Sarap. Init lang. May tikman mo ba? Masarap siya. Sakto yung lasa. Ayan, kung gusto po niyong subukan yung recipe na to, ilalagay ko na lang dun sa description box nitong video. Subukan po niyo kasi masarap siya. So, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood ng aming mga videos. Tsaka, huwag po sanang kalimutan i-like itong video. Tsaka, mag-subscribe po sa aming channel. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat-ingat. Tuloy ko yung pagkain na to kasi habang mainit-init pa masarap. Bye! Kain tayo. Sarap siya. Yung bot. Ano, nagme-melt.
ko napansin, nag-snow na naman. Yun, sasakyan puno na naman ng snow sa bubong. Yan, ang katapusan. Araw-araw na lang nag-i-snow. Yan, muti. Yung kahapon medyo gray na yung daanan namin ngayon. Ayan na. Puro puti na naman.